Magandang araw mga kabirador, welcome back again sa panibagong vlog natin dito sa Pinoy ang Birador. Sa mga nakalipas na mga araw mga kabirador, itong si DBM former Secretary Amina Pangandaman ay nagpahayag na parang gusto niyang i-absuelto si Bangag Marcos Jr. sa responsibilidad sa 100 billion insertion. Ngunit nagkamali siya sa kanyang mga pinagsasabi mga kabirador. Dahil ito sa kanyang mga sinabi, pinatunayan niya lamang na malaki talaga ang responsibilidad ni BBM sa mga insertion. Bakit? Ganito kasi yun mga kabirador. Magmamagaling muna tayo kasi after how many days na nalilito ako sa mga nangyayari, bakit ganito, ngayon ay nagkaroon ako ng sariling konklusyon na pag-isip-isip ko na ito pala talaga ang guilty pala talaga si BBM sa 100 billion insertion. Siya pala talaga ang mastermind. Bakit? Kasi ang pahayag ni Budget Secretary Amina Pangandaman ay ganito: lahat ng appropriations ordered by the President ay nasa National Expenditure Program or NEP. Ang layunin talaga ni DBM Secretary ay para pabulaanan ng aligasyong may 100 bilyong piso insertion sa BICAM. Subalit kung babasahin ayon sa tinakda na sa ligang batas at mga umiiral na batas sa budget, ang mismong paliwanag niya ay hindi dipinsa. Sa halip, ito mismo ang maglalagay sa kay BBM Bangag Jr. ng direktang pananagutan. Bakit? Ganito kasi yun. Sa aking mumunting kaalaman, paalala lamang mga kabirador, hindi po tayo abogado. Isang hamak na Pilipino lang na nag-iisip siguro ng tama, at dahil tagabayan tayo ng buwis, kaya naghanap tayo ng paraan para magkaroon talaga ng linaw yung ating mga kaisipan at makatulong tayo kung paano masolusyonan ang mga problemang nangyayari sa ating bayan. Ganito yon. Ang NEP ay hindi dokumento ng Department of Budget and Management. Ito ay dokumento ng Pangulo. Di ba? Dokumento talaga ito ng Pangulo. Sino bang gagawa ng NEP? Ang Pangulo mismo. Ayon sa Article 7, Section 17 ng 1987 Constitution, the Presidential shall have control all executive departments, bureaus, and offices. No. Talaga namang lahat ng control ay nasa Pangulo. Lahat ng mga departamento, mga bureau ay under sa kontrol ng Pangulo. At ayon naman sa Article 6, Section 22, ang NEP ay Pangulo ang naghahanda at nagsusumiti sa Kongreso. Di ba? Pangulo talagang naghahanda ng NEP. So sa aking maliit na kaisipan, itong ating bangag na Pangulo ay malaki talaga ang responsibilidad niya sa 100 billion na insertion. Kasi itong NEP ay hindi ordinaryong listahan ng proyekto. Ito ay patakaran ng Pangulo, prioridad ng Pangulo at pinal na aprobadong gastusin na isusumiti sa Kongreso bilang presidential budget. President budget pala. Kaya't nang sabihin ni Pangandaman na lahat ng appropriations ay ordered ng President, so ayun, malinaw na malinaw, di ba? Malinaw na malinaw. Lahat ay order ng Pangulo, kaya ang Pangulo talaga ang may pangunahing responsibilidad. Kasi ang lahat ng proyekto, pinag-uusapang proyekto ay mula sa utos ng Pangulo. Ang DBM ay tagapagpatupad lamang. At ang NEP mismo ang pinagmumula ng mga proyektong iniimbestigahan ngayon sa Senado. Sa makatuwid,
lahat ng proyekto ay hindi didiretso sa BICAM, hindi didiretso sa Kongreso, hindi didiretso sa Senado, kundi sa Presidente, sa Pangulo ng Bansa. So itong paliwanag ni Pangandaman ay hindi pag-absuelto sa kay Bangag Marcos, bagkus ito ay pag-amin ng pinagmulan talaga ng problema. Dahil ang katotohanan, ang kilos ng kalihim ay kilos ng Pangulo. Dahil sa kasabihang ang alter ego ng Pangulo ay ang sekretary niya. Bakit? Sinabi yan ng batas mismo. Ang mga kalihim ay alter ego ng Pangulo. Ang kanilang akto ay akto ng Pangulo. Maliban lamang kung ititahas ang pinawalang bisa ng Pangulo. Di ba? Maliban lamang kung ito'y pinawalang bisa ng Pangulo. So sa pagdepensa ni Pangandaman sa NIP, at pag-angkin na ito ay ordered by the President, automatic na. Diba? Order ng Pangulo. Sa makatuwid, siya talaga ang buong responsable sa pagkakaroon ng 100 billion insertion. Kaya kung tama ang NIP, kanya yon. Kung mali naman ang NIP, kanya pa rin yon. Dahil ang batas ay hindi pumapayag na piliin lamang ang pag-amin ng mga akto kung ito'y pabor sa kanya at itatanggi kung ito ay may kontrobersya. Di ba? Hindi pwedeng umakto ang Pangulo na hindi ako nag-insert niyan, kasinungalingan yan. Dahil ang lahat-lahat ay nagmumula sa opisina ng Pangulo. Sa makatuwid, ang budget ay responsibilidad ng Presidente ng Pilipinas, hindi ng BICAM. Ayon sa Book 6, Administrative Code of 1987, Section 22, ang Pangulo ang nagbuo ng pambansang budget sa pamamagitan ng DBM. Linaw-linaw. Tapos sasabihin nila na na hindi nag-insert ng 100 billion. Ito pa, Section 38, 1. May kapangyarihan ang Pangulo na baguhin o baliktarin ang akto ng kahit anong opisina sa executive. Ang Pangulo lang ang may karapatan at kapangyarihan na baguhin ang lahat-lahat. Sa makatuwid, pag binago ng Senado at ng Kongreso ang budget na binigay ng Presidente sa bawat opisina, ito ay tahasang paglabag sa batas. Kaya, kung may proyekto sa NIP na sobrang halaga, walang malinaw na feasibility study o hindi dumaan sa standard evaluation, ang responsibilidad po ay hindi unang babagsak sa Kongreso at lalong hindi sa BICAM. Bakit? Dahil ang maaaring magdagdag lang ng pondo, mag-approve ba maaaring ng pondo, maglipat, ay ang Pangulo lang. Kaya, yung pahayag ni Pangandaman ay umaayon pa talaga sa testimonya ni Saldico at iba pa. Kaya sa mga pagdinig sa Senado, sinabi ng mga testigo na ang pinagmulan ng mga proyekto ay mula sa itaas. So ibig sabihin, mula sa itaas, galing sa Presidente. Ito ang punto na hindi sinasadya na kinumpirma talaga ni Pangandaman. Kaya, Mr. President, wala kang lusot. Kung nasa NIP ang proyekto at ang NIP ay ang President's budget, ang Pangulo ang nag-a-approve nito bago pa man makarating talaga sa BICAM. So sa ilalim ng Rule 130 Section 27, Rules of Evidence, ang ganitong pahayag ay maaaring ituring na admission against interest. Makatuwid, ikaw talaga. Hindi maaaring itanggi ng Pangulo ang budget na siya ang nagpirma. Pero ang katotohanan, siya lang din ang
may kakayahang tanggalin o baguhin ang anumang kahina-hinalang alokasyon sa NEP bago ito isumiti sa Kongreso at bago ito magkaroon ng BICAM. Kaya't kung may anomalya man sa NEP, ito ay hindi bureaucratic oversight, ito ay presidential oversight. Ang pahayag ni Pangandaman ay hindi dipinsa, kundi pagpapatibay lamang sa pananagutan ng Pangulo. So sa makatuwid, ang NEP ay produkto ng executive, ang DBM ay alter ego ng Pangulo, kaya may doktrina ng kontrol na direktang nag-uugnay ng akto ng kalihim sa Pangulo. At ang mga proyektong pinagtatalunan ngayon sa Senado ay nasa NEP bago pa man umabot sa BICAM. So sa makatuwid, ang pangunahing pananagutan, legal o political at moral, ay nakasalalay lamang kay President Bangag Ferdinand Marcos Jr. at hindi si kani-kaninong ibang opisyal. Kaya't itong pahayag ni Pangandaman ay hindi pag-aalis ng duda. Hindi ito nakakatulong, Miss Pangandaman, para mawala ang duda ng mga tao. Bagkus lalo pa itong maglalatag ng malinaw at tuwirang batayan ng pananagutan ng bangag na Pangulo. So yun lang mga kabirador. Sana naintindihan nyo yung aking mumunting speech. Maraming salamat. See you again next time.